Yaxel Lendeborg ang bagong plano ng Golden State? Draymond Green, malaki ang tsansa na umalis sa Warriors bago ang trade deadline? May isang development sa Golden State na maaaring hindi agad napansin ng maraming fans. Kamakailan lamang ay muling pumirma si Draymond Green sa Warriors bilang bahagi ng kanilang free agency plans. Sa unang tingin, parang malinaw ang mensahe. Mananatili si Draymond, patuloy siyang magiging mahalagang bahagi ng team. At marahil, siya pa rin ang magiging starting power forward nila. Pero may isang malaking bagay na nangyari ngayong off-season na maaring magbago sa lahat ng iyon. Pinili ng Golden State na gamitin ang kanilang 11th overall pick para kunin si Yaxel Lendeborg. At kung pagbabasehan ang ipinakita ni Lendeborg ngayong Summer League, maaring hindi lamang siya isang simpleng rookie na kailangang hintayin ng ilang taon. Maaring siya mismo ang maging dahilan kung bakit mas mapapabilis ang pagbabago sa frontcourt ng Warriors. At dito nagiging interesting ang sitwasyon ni Green. Dahil kahit kakapirma lamang niya ng bagong kontrata, may posibilidad na ang kanyang panahon bilang long-term starting power forward ng Golden State ay papunta na sa huling bahagi. At mas nakakagulat pa, may posibilidad din na hindi na siya umabot sa pagtatapos ng susunod na season kasama ang Warriors. Pero bakit nga ba nangyayari ito? At ano ang kinalaman ni Lendeborg sa posibleng pagtatapos ng isang era sa Golden State? Simulan natin kay Draymond. Sa loob ng mahigit isang dekada, naging napakalaking bahagi siya ng identity ng Warriors. Hindi lamang siya basta power forward, siya ang defensive anchor ng team, siya ang playmaker sa frontcourt. At isa rin siya sa mga pangunahing utak ng sistema na naging dahilan kung bakit naging matagumpay ang Golden State sa panahon ni Stephen Curry at Klay Thompson. Kung tutuusin, matagal nang hawak ni Draymond ang starting power forward position at halos isang dosenang taon na ang nakalipas nang tuluyan niyang makuha ang malaking role na iyon mula kay David Lee. Ngayon, maaring papalapit na naman sa pagbabago ang posisyong iyon at ang nakakagulat, maaring isang rookie ang magiging dahilan, si Lendeborg. Sa Summer League, hindi lamang basta ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan. Nanalo siya ng MVP at naging malaking bahagi ng championship run ng Warriors sa Summer League. Dahil dito, mas naging mataas ang expectations sa kanya. At kung magpapatuloy ang ganitong level ng performance kapag dumating na ang regular season, maaaring mahirapan ang Warriors na panatilihin siyang nakaupo sa bench ng matagal. Dahil kapag mayroon kang batang player na nagpapakita ng ganitong potensyal, darating talaga ang panahon na kailangan mong bigyan siya ng mas malaking role. At doon papasok ang isang malaking problema para kay Draymond. Dahil kung si Lendeborg ay talagang magiging bahagi ng long-term future ng Warriors, saan eksaktong papasok si Green? May isang posibilidad na sabay silang magsimula at maaaring mangyari iyon lalo na sa simula ng season dahil parehong may injuries sina Jimmy Butler at Moses Moody. Pero kapag nagsimula nang bumalik ang mga injured players, maaaring magkaroon ng malaking desisyon si head coach Steve Kerr. At hindi lamang ito tungkol sa kung sino ang mas mahusay. Tungkol ito sa direksyon ng franchise. Dahil ang Warriors ay kailangang mag-isip hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa magiging itsura ng team sa mga susunod na taon. At dito naging mas interesting ang sinabi ni Marcus Thompson ng The Athletic sa Warriors Plus Minus podcast. Ayon kay Thompson, posibleng matrade si Green kung mabagal ang magiging simula ng Warriors sa season. At may isang napakahalagang dahilan kung bakit posible itong mangyari. Ang kontrata niya ay nagkakahalaga ng $27.8 million para sa isang taon at wala siyang no trade clause. Ibig sabihin, kung magdesisyon ang Warriors na gumawa ng malaking pagbabago, maaaring maging relatively tradable ang kanyang contract. At kung sakaling hindi maganda ang takbo ng season, maaaring pag-isipan ng Golden State ang tinatawag na selling pieces and starting over. At kapag nangyari iyon, maaaring magsimula ang malaking pagbabago sa dalawang forward positions. Dito maaaring pumasok sina Lendeborg at Gui Santos. Pareho silang mas bata at maaaring maging bahagi ng mas long-term direction ng Warriors. At kung magkaroon man ng trade para kay Draymond, maaari ring makakuha ang Golden State ng isa pang younger player na maaaring idagdag sa kanilang bagong core. Kaya hindi na lamang ito tungkol sa isang rookie na nagkaroon ng magandang Summer League. Mas malaki ang maaaring maging epekto ni Lendeborg kaysa doon. Dahil maaari niyang mapabilis ang isang transition na matagal nang darating sa Golden State. Isang transition mula sa lumang core patungo sa mas batang roster. At maaaring si Green ang isa sa mga unang malaking pangalan na maapektuhan nito. Pero may isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Malaki pa rin ang tiwala ni Steve Kerr sa kanya. At higit sa lahat, napakahalaga ng chemistry niya kay Curry. Hindi madaling alisin sa starting lineup ang isang player na naging malaking bahagi ng sistema ng Warriors sa loob ng napakaraming taon.
Kaya kahit maganda ang ipinakita ni Lindeborg, hindi nangangahulugan na agad-agad siyang papalit kay Draymond. Maaaring magsimula ang season na parehong may malaking role ang dalawa. Pero habang tumatagal ang season, maaaring maging mas mahirap para sa Warriors na balewalain ang potential ng kanilang bagong rookie. At dito maaaring magkaroon ng malaking desisyon si Kerr kung patuloy na magiging impressive si Lindeborg at kung magiging competitive ang Warriors, maaari niyang unti-unting makuha ang mas malaking minutes. Pero kung hindi naman maganda ang takbo ng season, maaaring ibang klaseng desisyon ang gawin ng front office. Sa halip na hintayin ang off-season, maaaring gumawa sila ng trade bago pa man dumating ang mid-season deadline. At si Draymond ang isa sa mga pangalan na posibleng mapag-usapan. May isa pang tanong na kailangang pag-isipan ng Warriors. Handa ba silang panatilihin siya sa isang mas maliit na role habang kumikita siya ng halos 28 million? O mas magiging logical para sa kanila na gamitin ang kanyang expiring contract para makakuha ng ibang player na mas babagay sa future direction ng team? Wala pang malinaw na sagot sa ngayon. At hindi rin ibig sabihin na siguradong itatrade si Green, pero ang possibility ay nandyan. At marahil iyon ang pinaka-interesting na bahagi ng buong sitwasyon. Dahil kung tutuusin, hindi naman nagsimula ang pagbabago nang pumirma siya ng bagong contract. Maaaring nagsimula ito nang piliin ng Warriors si Yaxel, isang batang forward na maaaring maging bahagi ng susunod na chapter ng franchise. At habang patuloy na tumatanda si Draymond, patuloy namang lumalaki ang potential ng mga younger players sa roster. Kaya maaaring hindi na tanong kung aalis ba si Draymond sa starting lineup, ang mas malaking tanong ay kung kailan. Dahil pagkatapos ng halos 12 taon ng pagiging pangunahing power forward ng Warriors, maaaring malapit na talaga ang pagtatapos ng kanyang era bilang permanenteng starter. At kung magiging kasing ganda ng Summer League ang development ni Lindeborg, baka mas mabilis pa itong mangyari kaysa sa inaasahan ng marami. Sa ngayon, maaaring magsimula ang season na nandoon pa rin si Green. Maaaring siya pa rin ang starter at maaaring manatili pa rin siyang mahalagang bahagi ng sistema ni Steve Kerr. Pero habang papalapit ang trade deadline, maaaring magbago ang lahat. Lalo na kung mabagal ang simula ng Warriors. Lalo na kung magpapakita si Lindeborg na handa na siyang humawak ng mas malaking role. At lalo na kung magdesisyon ang Golden State na panahon na para simulan ang panibagong chapter ng kanilang franchise. Kaya sa ngayon, hindi pa natin masasabi na aalis na talaga si Draymond. Pero isang bagay ang malinaw, ang pagkuha ng Warriors kay Lindeborg ay maaaring higit pa sa simpleng draft selection. Maaaring ito ang unang malaking senyales na unti-unti nang naghahanda ang Golden State para sa buhay pagkatapos ng kasalukuyang veteran core. At kung tama ang prediction ng ilang NBA analysts, maaaring hindi na matapos ni Green ang susunod na season suot ang Warriors jersey. Kaya habang pinapanood natin kung ano ang mangyayari kina Steph Curry, Jimmy Butler at sa iba pang veterans ng team, bantayan din natin si Yaxel Lindeborg. Dahil maaaring siya ang isa sa mga player na magdidikta kung gaano kabilis magbabago ang Warriors. At kung patuloy siyang magpapakita ng ganitong potential, isang malaking tanong ang kailangang sagutin ng Golden State. Handa na ba talaga silang ipasa ang starting power forward role sa isang bagong henerasyon? At kung oo ang sagot, maaaring si Draymond Green ang unang malaking pangalan na kailangang gumawa ng paraan para bigyang daan ang bagong panahon ng Warriors